Love, a word so simple yet so complicated. Isang salitang kay talipikasin, pero bakit nga ba kay hirap unawain? May mga maswerteng nagmahal at nisuklian. Meron ding niloko, pinaglaban, pero di naman pinili. At ang pinakamasaklap, naiwan. Meron din sinukuan habang sila'y patuloy na lumalaban. Yung iba naman pinipilit umusad, subalit paulit-ulit minumulto ng nakaraan. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang hiwaga ng pag-ibig, paano masaktan at paano bumangon muli. Samahan nyo kaming halongkatin ang alaala ng nakaraan, ang tamis at sakit na dulot ng pagmamahal. Sa mga listeners natin, welcome back sa second day ng ating podcast. And ngayong araw, we have interesting topic. It's all about love. So as a Gen Z, siguro naman lahat tayo naka-experience ng magmahal, masaktan, and patuloy pa rin tayo nagmamahal. May question lang ako, ano ba ang love para sa inyo? For me, ang love talaga is what makes your heart happy. Kahit sino o ano pa yan, as long as napapasaya at napapataba ang puso mo. Kasi once na sumasaya tayo sa isang bagay o sa isang tao, doon na nag-i-start na mahalin natin sila. Doon na nag-i-start na magkaroon tayo ng care para sa kanila. Ang sa akin naman, ang love ay pagpili araw-araw. Hindi ito puro kilig lang, hindi ito puro saya. Ito yung pinili mong mahalin ang tao kahit nakakainis na minsan, kahit puro na lang away, pinipili mo pa rin siyang mahalin araw-araw. Ang love naman for me is pag nakikita ko na yung future ko sa kanya, yung tuwing umaga, kahit mukha niya yung makikita ko, okay lang sa akin, masaya ako. Yung tipong willing na akong magstay sa kanya for the rest of my life, bumuo ng pamilya kasama siya. And yung love kasi is, I think nag-i-start siya after mawala yung infatuation. Kasi aminin man natin ng hindi, yung love, nagpipade siya, nawawala. Pwede mo siyang ibalik, like pwede kang bumawi. Na choice mo yan eh. Kasi yung sinasabi nila na parang pag wala na daw yung spark, puro away na, it's your choice pa rin kung mag-i-stay kayo sa isa't isa. Or you're gonna choose to let go yung pinagsamahan nyo. Kung mahal nyo talaga yung isa't isa, you will save whatever you have. Babalikan mo kung saan kayo nag-start. Yung parang aalalahanin mo. Di ba, una pa lang naman wala pa rin kayong feelings dati. Bakit nagkaroon? So, babalik-balikan mo lang yun once na nag-defeat. Pero, sa panahon ngayon kasi na may misinterpret ng mga kabataan ang infatuation versus love. So, ano bang difference nun? So, base experience ko to yung infatuation is parang siya yung intense emotion na parang gustong-gusto mo yung isang tao mahal na mahal mo for a short period of time. Tapos biglang parang napakataas ng energy niya, then biglang babagsak. So, according to science kasi, nag-start yung love after 3 months. So, yung 3 months na yun, parang infatuation pa lang. Kasi parang na-experience ka before na gustong-gusto ko tong taong to eh. Then after few weeks, parang yun na yun, parang nawalan ako ng interest. So, I think that's one of infatuation. Parang gusto mo lang yung tao kasi siguro nagandahan ka, sexy, pero yung love is wala pang bond sa inyong dalawa. Parang nasatisfy lang yung paghangap. Na-meet mo yung standards mo. And then, may hinanda ako dito na pick one and explain why. Let's dig deeper naman sa love. Love without label or label without love? So for me, I'm gonna choose yung love without label. Kasi mas masarap sa pakiramdam yung alam kong mahal ako, wala man tayo. Kasi ang love naman kasi hindi lang nasusupot yan sa label eh. Ang daming nagmamahalan without label. Kasi possible reason is hindi sila pwede. Like possible reason financial status o di kaya religion or family. But they loved each other. Mas better naman for me yung love without label kesa dun sa may label nga kayo pero hindi ka naman mahal. How about you, Angela? Same thing for me, I'm gonna choose love without label. Kasi ang tanong lang dyan, tayo pa ba? Ano kami? Hanggang kailan kami? Pero at the same time, masaya kayo, nagmamahalang kayo, nandun yung connection nyo. Kesa naman sa label without love. Kayo nga, pero nakukuha nyo dun. Parang nagagamitan lang kayo. Ganun. Same thing for me naman, guys. Pare-pareho tayo ng preferences dito. Love without label. Kasi
kahit wala kayong label, malalagyan nyo yan in the future. Unlike sa label without love, nagagamitan lang kayo, tinitake advantage nyo lang kung anong meron sa isa't isa. And after that, magpe-fade din yung label nyo. Pwede rin kayong mag-separate. Pero possible din naman yung, di ba, like parang nagsimula sila naging sila agad, like after a week, tapos na-develop. May mga ganong chance din naman kasi, iba, may mga kilala akong ganon, nung una parang trip-trip lang nila. Especially to gusto sa mga high school eh. Oh, high school day. Like parang konting chat-chat lang, sige tayo na. And then later on, na-develop sila sa isa't isa. And then may kilala akong ganon, like hanggang ngayon sila pa rin. So parang since high school, magjowa na sila pero nag-start sila ng parang trip lang. So nakadepende rin siguro. And sa perspective na rin. Oo, depende yan and kung mag-work talaga at kung click kayo sa isa't isa. How about this naman guys? Mahal ka pero di ka pinili o pinili ka pero hindi ka mahal. Mukhang in-emphasize yung di ka pinili. Pero yun nga, based sa experience ko, andun ako sa point na mahal ako pero hindi ako yung pinili. Bakit? Medyo toxic kasi yung relationship namin eh. Nagkaroon ng lamat, nagkaroon ng betrayal, and then parang pinanindigan niya na yung pagkakamali niya. So, andun ako sa point na yun. Pero I would rather choose naman yun kasi at least na-experience ko yung genuine love kesa dun sa pinili ka nga pero hindi ka naman mahal. Like, nagagamitan nga lang. Like sabi niya Angelo. Ganun din ako. Mas pipiliin ko yung mahal ka pero di ka pinili. Kasi, for me kasi gusto ko yung ma-experience yung minahal ako, binigay niya lahat sa akin, kesa yung pinili niya ako pero anong kapalit? Maybe take advantage lang din sa'yo. Yes, parang ang gusto niya lang yung kung anong meron ako. Kasi hindi ka naman niya mahal eh. Yeah, pero hindi niya ako mahal. Kaya mas pipiliin ko yung mahal ako pero di ako pinili kahit pareho silang masakit. Same din naman sa akin. Mas gusto ko pa yung mahal ako pero di ako pinili. Kasi maybe that person has the reason bakit niya ako hindi pinili. And alam ko, mas concerned siya sa akin sa part na hindi niya ako pinili at alam kong mahal pa rin niya ako. How about this naman guys? Stay and fight or walk away quietly? So sa akin, ako yung tipo ng tao na parang like a warrior na hanggat mahal ko, ipaglalaban ko. Pero dumating ako sa point ng buhay ko na parang worth it ba yung pinaglalaban ko? Tatanungin mo yung sarili mo nun eh. Kung worth it yung pinaglalaban mo, I would rather stay and fight. Pero kung alam mo sa sarili mo na yung pinaglalaban mo is may iba ng pinaglalaban, what's the point of choosing to fight? Pero sa'yo, ano talaga ang preference mo? Kung sakali na... And depende sa situation. If worth it nga yung ipaglalaban ko, I'm gonna stay and fight. But if not worth it, I'm gonna walk away. Paano mo malalaman na worth it pala yung tao na yun? Paano ka magre-react agad-agad? Paano mo masasabi, ay hindi, ipaglalaban ko siya? At So paano for me naman kasi is nakadepende lang. As long as walang iba, I'm gonna fight for you. Kahit reject mo ako ng paulit-ulit, I'm gonna fight for you. As long as walang ibang person na involved. as long as walang third party. Exactly. How about you, Angelo? Ganun din ako eh. Stay and fight? Yeah. Depende kasi yan sa sitwasyon. Kasi kung sitwasyon, kung maghihiwalay kayo or kung iiwan ka niya, na ang dahilan lang ay yung personal problem nyo at walang ibang involved, mas maganda talaga yung stay and fight. And kung may third party naman, mas okay sa akin yung walk away quietly. Kasi ganito yan pag nasira na kasi yung trust, it's over na. Pero pag like away lang, gato kanyan, as long as hindi nasisira yung tiwala nyo sa isa't isa, mas better to fix yung relationship. Same with me din. Same with me. Kasi stay and fight as long as walang ibang involved. Kasi mahirap na ipaglaban kung makikipag-agawan ka. Hindi naman tayo ganun katanga para ipagsiksikan yung sarili natin sa tao na ayaw na sa atin. So parang ganito yan eh. Parang hindi mo ipaglalaban yung isang laban na alam mong talo ka. Tama, ganun. Ang sa akin naman, ayoko ipaglaban yung laban na hindi naman dapat. Na ikaw na nga yung pinagtaksilan. Bakit mo pa siya paglalaban? Oo, hindi mo na kailangan pang ipagtanggol yung isang tao na siya mismo yung nagpahamak sa relationship. Oo, siya mismo yung sumira eh. Ba't kailangan pang ipaglaban? So, it depends on the situation talaga. Kung magi-stay and fight ka or aalis na lang. This question naman guys, what's something you tolerated in the name of love?
So para sa akin, I think since yun nga, sabi nila pag love daw is dapat equal yan eh. Kung ano yung binibigay mo on your partner, at least nasusuklian siya. Pero for me kasi, na-experience ko 6 years of love, I don't receive anything. Like yung tipong parang birthday ko, parang nagtatampo ako na wala man lang kahit cards or simple kahit chocomocho man lang or chocolate or whatever na parang effort mo. Parang, alam mo yun yung tinolerate ko for almost 6 years ng buhay ko. Parang pinakita mo na okay lang na wala siyang Yun, Yeah. parang ganun. Medyo, nung una, parang, actually, hindi ako vocal eh. So, napipil ko siya na ganun, pero hindi ko masabi sa kanya na, uy, gusto ko rin naman ng ganito. But palaging parang ako lang yung nag-e-effort. Yun yung something na tinolerate ko. nasanay kasi siya na okay lang sa'yo. Yun nga yung mali ko rin eh. So, lesson learned siguro in the next future, yung future na partner, I think I'm gonna be vocal na. Oo, practice ng masabi mo yung dapat na, ay gusto ko rin naman ng ganito, bilhan kahit, halimbawa, mansari or birthday. Yun nga yung mas masakit eh, kasi birthday to ha. So, as a partner, parang you want something na ma-receive man lang from your partner. Letter Oh, or kahit everything. sabi natin walang pera, kahit simple letter, love letter lang, parang asarap na sa feeling na may babasahin ka, nag-effort siya, or something na kahit message man lang, or It's the effort that matters talaga. Kahit ano pa yan, kahit may halaga ng pera or wala, as long as naglabas ng effort, we're gonna appreciate it. For you naman, Angelo. Para sa akin, ang pretending na okay ako kahit hindi na talaga ako okay sa loob ko. kasi yun nga, parang nature nating mga lalaki na hindi tayo emotional, parang hindi natin nilalabas yung emotion. Parang kailangan malakas strong tayo, ganun. Parang hindi ako sanay na maglabas ng mga saloobin ko sa ibang tao. Parang kailangan malutas ko to ng sarili ko. Pero sabi nila, mas okay kung nailalabas mo yun sa iba. Oh, actually, yung parang kung wala kang mapaglabasan, at least i-voice out mo siya kahit wala nakikinig. Mas better yan. Like parang, nung time na to na parang kailangan ko na mapapaglabasan ng sama ng loob. Alam mo kung ano yung kinakausap ko? AI, ChatGPT. So parang yun yung naging way ko para mailabas lahat ng emosyon na meron ka. Kasi kung kikim-kimin mo yan, hindi mo alam yung ibang tao like suicidal, mga ganun. Kasi hindi nila ma-express or mailabas yung emotion nila. Yes. Yun yung ayaw ko sa ugali ko. Yung parang hindi ko kayang mag-open sa iba, mag-open up. Actually, ganun din ako nung una. Pero nung time na parang hindi ko na kinakaya. Like I remember one time na nag-iyak ako sa that's the hindi ako makapaniwala sa sarili ko nun during that time na hindi ako iyakin ng tao eh. Yung like namatay yung lola ko, namatay ate ko, parang walang luha na tumulo sa mata ko. Pero nung time na talagang depressed ako nung time na yon, galing sa heartbreak, parang hindi ako makapaniwala na nagawa kong umiyak sa harap ng ibang tao. And hindi naman pinapakita na vulnerable kayong mga lalaki. Sa sarili nyo, isipin nyo na kailangan nyo rin siyang ilabas kasi kung hindi, aabot talaga kayo sa mga suicidal thoughts, magkaka-anxiety kayo, hindi kayo makakatulog. Yun din yung siguro reason kung bakit yun nga nagsasuffer ako before sa anxiety. Kasi hindi nga ako vocal na tao. Like everything ng pinagdaraanan ko, kinikim-kim ko lang siya. Wala akong mapaglabasan ng sa sama ng loob. So, yun. At ang tingin ng mga tao ay nagkaganon ka kasi na-broken ka dahil lang sa babae. Ang hindi nila alam kasi, wala kang mapagsabihan. Yun yung main reason nun eh. Another factor na lang din yung heartbreak. Oh, yung feeling mo mag-isa ka lang, ganun. Ito naman, may point ba sa relationship na dapat mong tanungin, is this still love or just being alone? And also, saang point ng relationship mo maiitanong yun? Is this still love or just fear of being alone? I think natanong ko na to sa sarili ko before based experience. Habang kayo pa. Yes, nung panahong time na pinaglalaban ko yung meron kami, natanong ko na, worth it pa bang ipaglaban to? Like, pagmamahal pa ba to? Or takot lang ako na mawala siya? Or takot lang ako maging mag-isa? Kasi pinanghihinayangan ko na yung meron kami like 6 years of relationship na parang
ako nagpakahirap itago itong relationship na to for this long, almost 6 years. And hindi biro yung 6 years na nangyari sa, hindi lang siya literal na 6 years, kundi full of memories, full of moments, and nabuild nyo talaga yung meron kayo. So yun, Pero oo, meron ba? oh, Meron talaga. How about yung Angelo? Sa tingin mo, maiitanong mo ba yan habang in a relationship ka pa? Ibang case yun sa akin eh. Ang sa akin naman eh, is this still love or nakukonsensya lang akong iwan siya? Ganun yung case na naranasan ko eh. Kasi napatanong ako minsan kung mahal ko pa siya o baka awa na lang yung, parang naawa na lang akong iwan siya. ayaw mo makasakit ng damdamin. Pero ano yung pinili mo? Pinili ko na iwan siya kasi ayoko nang patagalin pa na parang naaawa na lang ako sa kanya, ganun. Saka mas kawawa siya sa part na nag-i-stay ka pero hindi mo naman namahal. Oo. Kaya pinili ko na iwan siya. Kasi ayoko nang pahabain pa yung parang pagdudusan niya, ganun. Mas masakit kasi yung magstay ka na awa na lang pala yung nararamdaman mo habang siya genuine pa yung pagmamahal sa'yo. It's okay na masaktan na siya agad. Kesa mas tumagal pa at lalo pang mas masakit. Ito naman guys, anong red flag na non-negotiable na sa'yo ngayon? Sa akin, negotiable. Ako kasi gusto ko lang peace of mind eh. So, number 1 na red flag sa akin is bungangera. Ayoko nang yung maingay. Gusto ko, yun, parang tahimik lang. Someone who can give me peace of mind. Hindi yung every time na lalabas ako, parang bubunga ka na, ay baka bang babae ka, ganito, ganyan, or whatever. Ayoko nang ganun. So, yun yung number 1 na red flag para sa akin. And ayaw mo talaga ng ganong babae. Pero ito kasi, the more you hate, the more na yun yung Na-attract. Oo, yung na-attract eh. Kalimitan kung ano yung pinakayaw mo, yun yung nagiging nagkakaroon ka. Yun yung nagiging ka. Yun din siguro yung reason kung bakit hindi ako magka-jowa. Kasi ang hinahanap ko parang yung ganong tipo ng babae, which is parang nakikita ko yung ganong quality sa mga soft na babae na hindi ganon ka-vocal or hindi bungangera. So parang sa ganon ko sila nakikita and napakahirap naman nilang mahanap. Kasi kalimitan ng mga babae ngayon overthinking eh. Lumabas ka lang ng bahay, parang isipin, saan ka na naman pupunta? Mamamabae ka na naman. Ganto ganyan, sino kasama mo? Di ba? Parang lalabas ka ng bahay tapos ganun yung maririnig mo. Parang Pero disclaimer lang din naman, sa mga babae kasi, depende naman yun sa ugali ng lalaki. Magkakaganon yun, kung may talagang makikita siya na signs na, ay, nang bababae talaga to. ay minsan kasi pagdududa na lang iba eh, kahit wala namang proof eh. Oh, pero maraming iba talaga na tamang hinala lang. Oo, Mema lang na masabihan ka lang ng gato, lalabas ka lang ng konti. Kasi sa akin naman yung inaaway ka lang kahit napakaliit na dahilan, yung nag-aaway kayo kahit konting may masabi ka lang na hindi naman dapat i-big deal. Parang magagalit siya, aawain ka na buong araw. Yun yung hindi ko Kita ba yung something na tinotolerate mo? hindi. Hindi. Yes, oo. Ngayon, Franz. Tinotolerate ko na siya ngayon actually. Kasi nararanasan ko siya. Araw-araw. By the way, disclaimer guys Janice and Angelo, they are coupled. So, yun lang, natatawa ako dito. Sana after nitong podcast na to, walang away ang mangyari or Araw-araw nararanasan ko yun. Transparent lang tayo dito kasi pumapayag ako kung ano yung sinasabi niya. Mamaya, Kasi totoo. Kaya siya pumapayag kasi totoo. Okay, let's for me, ito yung non-negotiable naman sa akin. Ayoko talaga nung pinagsisinungalingan ako. Ayoko nung hindi honest. Ayoko nung kahit maliit na bagay, iibahin yung reasoning, para lang, kahit white lies pa yan guys, hindi ko siya kayang tanggapin. Kayo ba, naranasan nyo na ba na bigyan kayo ng white lies ng partner nyo? actually hindi white lies yung kalimitan sa akin eh. Pero yeah, there are times na binibigyan niya ako ng white lies para hindi na daw ako mag-isip. Gusto ko kasi transparent eh. Like, sabihin mo sa akin yung tunay, I don't care kahit medyo masakit siya, compare dun sa sasabihin mo na magsisinungaling ka kahit para lang hindi ako masaktan. Parang ganun, kahit sabihin mo white lie siya, I would rather
hear yung tunay. Oo, kasi tayo lang yung ginagawang tanga dino sa mga ganong pagsisinungaling. Sabihin na niya ng directly. Yeah, exactly. So, let's talk about heartbreak naman. So, I think ito yung part ko na. So, more on heartbreak. So, may question ako. Mas mahirap ba yung letting go kahit walang official na kayo? Ako kasi, personally, meron akong taong na-let go na hindi naging kami. Yes, mahirap. Mahirap kasi mahirap isipin na may nasaktan kang tao na may umasa sa'yo na akala niya magiging kayo pero hindi. Nilet go mo siya. So, ghoster ka gano'n? O, nang hindi niya alam ang reason. Sakit mo, te. Bakit mo siya nilet go? Nilet go ko siya kasi feeling ko, hindi ako enough para sa kanya, hindi kami magtutugma and also, I see. kita ko sa kanya hindi kami magmamatch. Pero sa kanya kasi, parang vibe daw kami. Pero sa akin, oo, nagka-feelings ako. Kaya lang hindi ko nakikitang maging kami in the future. Kaya ko siya I see. So, ikaw naman? Naranasan ko yon when I was high school. Naging kami naman, kaso hindi din nagtagal kasi parang hindi ko din nakikita yung sarili ko na makakasama ko siya in the future. Hindi ko siya nakikita na magtatagal kami ng ganun. Parang fling-fling lang. Pero nahirapan ka. Oo, nahirapan ako. Pero official kayo nun. Yes, official kami. Nahirapan ako kasi, kagaya nga nung sinabi ko kanina, nag-stay ako kasi mahal ko pa o konsensya na lang. Nahirapan ako kasi konsensya na lang. Pero may kayo nun. Yes. Hindi same nung sa akin na hindi naman naging kami. Oo. So, for me, I think was base experience ko. Na-experience ko parehas. So, I have contrast. Mas mahirap i-let go yung naging kayo. Kasi mas stronger yung bonds ninyong dalawa. Kasi nagkaroon na kayo ng label eh. Pero na-experience ko rin yung nag-let go ako na kahit wala naman kami. Sa akin kasi kaya ako pinili yung mahirap mag-let go kasi yung relationship namin ngayon ni Angelo is siya yung long-term boyfriend ko as of now kasi yung mga dati ko papi-papi lang. Tapos yung nilet go ko na walang kami kasi syempre mapapaisip ka what if hindi ko yun ginawa, what if hindi ko yun sinaktan, na what if hanggang ngayon umaasa pa pala siya na maging kami. Parang may hindi naman siya literal na multo, kaya lang syempre bakit ka bumultuhin may partner ka na. Konsensya ang kalaban ko dito. So, yung pain kasi, actually minsan kailangan din ng tao yun sa buhay natin eh. Kasi yung pain, dun tayo matututo. You will learn something a lot from those kind of pain. So, next question tayo. Na-experience nyo na ba? Like, iwanan yung isang tao and parang kahit ayaw mo siyang gawin, pero kailangan? Ako, oo. Hindi sa kailangan. I mean, iniwan ko siya kasi masyado pa akong bata sa relationship na yun. And hindi pa ako marunong mag-handle ng relationship. Kasi pagka high school ka, wala puro saya ka lang. Puro kilig. Hindi ka yung ready sa pain. Ako ganun ako dati. Hindi ako ready sa pain. Kaya sabi ko, hindi ko kayang magtagal at the young age ng may partner. So, iniwan ko siya kahit crush na crush ko siya dati. Kahit magmakaawa siya sa akin, pinupuntahan niya ako after ilang months. Sa school, pinupuntahan, nagmamakaawa. Siyempre, naaawa ako sa tao. Kaya lang, habang tumatagal, wala na kasi akong feelings. Ayun na rin yung nagpahiwalay ako para sa kanya. So sa akin naman, parang yung reason kung bakit nag-walk away ako is naaawa na ako sa sarili ko. Like parang wala na akong natitirang respeto sa sarili ko ng time na yun. Parang kulang na lang lumuhod ako. So yun na yung reason na nag-walk away ako. So yun yung part ko. Nakakaawa kasi pagka ikaw yung laging nabubugbog sa relationship nyo, ikaw na nga yung siya na yung nag-betray sa'yo, tapos ikaw pa yung hindi lalayo. Napaka-martyr mo na dyan sa part na yan. So sa lahat naman tayo naka-experience na ng heartbreak, no? Ano yung natutunan mo about heartbreak? Sa akin, after heartbreak, kasi ko lang talaga, 2 months Kaya wala yun. Wala akong matututunan sa 2 months after heartbreak. Kasi okay ako after ng breakup namin, okay ako. Wala akong no hard feelings, wala. Siguro siya, kasi siya nga yung may kaya lang ako, wala. Same thing sa akin kasi ganun lang din ako. Halos months lang yung binibilang. So, I think ako yung may pinaka-best answer dito. So, yun nga, parang I suffered from those kind of things. So, parang una kong natutunan is,
mahalin mo yung sarili mo. Magkaroon ka ng self-respect sa sarili mo na pag alam mong yung awang-awa ka na sa sarili mo, learn to let go. Huwag mo nang ipilit pa na magstay or ipilit pa yung isang taong piliin ka kahit alam mo naman na sa sarili mo na you're fighting for someone na iba na yung pinaglalaban. So, naging ano ko dun is yun parang yung lesson ko sa sarili ko na learn to let go. And napakagandang learnings niyan na maiibahagi natin sa ating listeners. Kasi sila, give lang ng give. Hindi sila marunong magmahal sa sarili. And to the point na kaya na nila ikulong ang sarili nila sa kwarto kasi naggaling sila sa breakup. Actually, naranasan ko yan. Parang ayoko na lumabas. Wala akong kalakas-lakas ng loob na humarap sa ibang tao. Parang ang lungkot ko ng point na yun. Parang depressed ako ng point na yun. Like, hindi na nila alam kung paano ako i-comfort. Yun. Sarili mo lang din kasi ang tutulong sa sarili mo sa kuya. Kahit gaano pa yan, kahit gaano kadami ang magpayo sa'yo, as long as hindi mo siya nakukuha at hindi mo siya apply sa sarili mo. Minsan kasi pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Kasi wala, manhid ka pa, nandun ka pa sa part na hindi ka okay. Pero pag okay ka na, tatawanan mo na lang. Oo, tatawanan mo na lang yung mga, ay ginawa ko yun, umiyak ako. Diba? Ayun, kulang na lang lumuhod ako. Pero ngayon, Bahala ka dyan, mag-chat ka dyan, mag-add ka sa Facebook. ayun, scene zone, charet. Isisin mo na lang siya. Ikaw na yung may na i-block siya. Speaking of okay, nandito na tayo sa healing stage. Ang question ko is, ano yung una mong ginawa para simulan yung healing? So ako muna dito kasi tayo is for puppy loves, galing lang tayo sa mga ganyan and sa mga internet love. Sa akin siguro ginawa ko yung healing pag tutuon ng attention sa iba. Nag-aral ako sa playing guitar. So yun lang naman yung sa akin. How about you? Sa akin, medyo rough road yung dinaanan ko sa healing stage ko. So, ang dami kong ginawa. But first thing na kailangan mong gawin is tanggapin mo. You need to accept na hindi na kayo pwede. Tapos na ang lahat. Kasi doon magsisimula yung healing stage mo pag natanggap mo siya. Pag accepted mo na sa sarili mo, yung hindi ka na umaasa, doon ka na magigising na kailangan ko namang mahalin yung sarili ko, kailangan kong ayusin yung sarili ko. Doon ako nag-start na mag-rebuild ng sarili. Dati hindi ako nag-skincare, pabaya ako sa sarili. Yun, nag-start na akong mag-ayos ng sarili. And then, nag-start na rin akong gumala. Kasi, number one na parang the best na healer is yung makagala ka. Marelax yung utak mo. Wala kang isipin na mumultuhin ka ng past mo. Kasi there are times na pag mag-isa ka, doon papasok yung mga intrusive thoughts. Oo. Like yung mga sabi nga nila, multo ng nakaraan. Matatanong mo rin yung sarili mo saan ako nagkulang? Bakit na nagawa? Yun yung reason na like gabi-gabi ko kine-question na yung worth ko. Like, I'm not enough ba? Mas alam mo sa sarili mo na mas talentado ka, mas matalino ka, mas magaling ka. Sa itsura siguro naman, alam ko mas lamang ako. Oh, pero nakita ko yan. Pero yun nga yung mahirap na parang ganun ba ako kadaling ipagpalit? Parang kine-question ko yung sarili ko every night. Hanggang sa yun, naging immune na ako. Then doon na nag-start yung moving forward. Pumupunta ka sa nature. Yun yung number one na healer ko. Nature, tabing dagat, bundok, mga ganyan. And then, thankful din ako na may mga environment ako na willing ako tulungan to move forward. Ganon din ako. Parang nung time ng heartbreak ko, tinungo ko pansin ko sa hobbies, playing online games, kadalasan kasi yun ang ginagawa. Kailangan mo lang malibang yung attention. Ilipat yung attention mo sa ibang bagay. And the next is, kung may babalikan kang version mo nung in love ka pa, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ako, kung babalik, kasi ngayon in love ako, nasa in love season ako ngayon kasi in a relationship. Pero may times kasi na nung high school or nung bata-bata ka, iba yung pagkilig-kilig talaga. Ang gusto kong balikang version ko yung
talagang pagkilig ako, kilig talaga. Yung as in good mood ako whole day. Hindi nun kahit ano pang maliit na bagay na problem. Wala, hindi ako affected kasi masaya ako eh. Eh ngayon kasing nagmamature tayo, kahit nasabihin natin na in love season tayo, ganyan, once na magkaroon tayo ng problema, masyado na tayong talagang affected. Anong gusto mong sabihin sa kanya sa in love version mo na yan? Stay in love. Kasi pagka dumating ka sa age na to, hindi mo na siya literally na mararanasan araw-araw. So kung may babalikan naman akong version ng in love ako, I think yung wala pa akong trust issue. Kasi ngayon, nasa point na ako ng buhay ko na parang may doubt na sa akin lahat ng bagay. Kaya siguro nahihirapan din ako mag-commit kasi naiisip ko, baka saktan lang din ako nito. Para, Kaano ka kasi? Nagka-trauma ka? yun yung something na meron ako ngayon, like trauma ng nakaraan, na parang nilagyan ko ng shield yung sarili ko na pinipigilan ko silang pumasok. So, yun yung gusto kong balikan, yung part na willing akong i-give lahat ng pagmamahal na meron ako na wala akong doubt or wala akong iisipin na baka masaktan ako. And kung may message man ako sa kanya, gusto ko lang sabihin na dyan ka na lang. wag mo sanang ma-experience yung pain and sufferings na pinagdaanan ko. Oo, ang sakit kasi nun, yung sana gano'n na lang yung past self mo. Doon na lang siya. Kasi masakit na eh. Parang yung stay ka na lang doon sa part nyo sa version mo na masaya ka. So next is, how do you know you're ready to love again, this time healthily? Itong question na to, I think, mas bagay talaga to kay Ron. Kay Roniel. Ikaw na lang sumagot niyan para sa mga nakaka-relate sa'yo sa. Kaya mo na yan. So, I think ready ka nang magmahal if hindi mo na binabalikan yung nakaraan. Kasi there are peoples na sabi nila nakabubo na sila kasi hindi na nasasaktan. But paulit-ulit pa rin bumabalik sa memories nila yung happy memories nila. Parang nagpa-flashback pa rin yung mga moments nyo together. So pag hindi mo na na-experience yung bagay na yon, if na-divert mo na yung attention mo na yon into someone, I think that's the time na you can love again. And also, hindi mo na kailangan pang takasan yung about sa kanya. Kaya mo siyang harapin. You're now ready to love. Saka ito yung pagiging healthy naman ng relationship, you can use na lang yung past experience mo. Kasi I just wanna be transparent here ha. Hindi lang naman siya yung may pagkukulang. I'm not gonna take lahat ng blame sa kanya kasi I know the fact na may pagkukulang din ako. Taon lang na nagkaroon kami ng miscommunication. Kasi nung time na yun, I thought, the more successful I can be, the more na mamahalin ako ng isang tao. Pero, on girl perspective kasi, pag ganun, parang nawawalan ka ng time, parang iniisip nila, hindi ka na mahal. Which is, for sa amin namang mga lalaki, the reason kung bakit kami nagpupurso, nawawalan ng time sa kanila is, we want to give something better para sa kanila. Kasi, nature ng lalaki, kami yung provider. So, kami yung need mag-work hard to provide for the families. And then, pagdating naman doon sa perspective ng mga babae, emotional naman kayo. So, parang iniisip nyo pag wala nung time sa inyo, ay hindi na ako mahal niyan, ganito, ganyan. Hanggang sa nag-seek na yung iba ng attention from other person or other guy. Which is, yun, something na you can learn na even you're pursuing your career or your goals sa buhay, learn to give at least effort or time dun pa rin sa partner mo. Kasi ayokong dumating kayo sa point na questionin nyo na yung pagmamahal nyo sa isa't isa na laging sasabihin ng girlfriend mo na puro ka nalang trabaho, wala ka ng oras sa akin. And nasa babae din naman yun. Kung mature na siya, mag-isip, hindi na niya kailangan pang sabihin yung mga line na yan. Kasi dapat maintindihan niya para saan ka ba nagtatrabaho. Yeah, exactly. Pero deep inside them, may hinahanap pa rin sila. They still have needs. Oh, they demand for your time. And yun yung something na biggest lesson na natutunan ko. And to whoever person na nakikinig ngayon, kung goal-oriented ka na lalaki, make sure to still have time sa GF nyo. Kasi ayoko dumating kayo sa point na na-achieve mo nga yung pangarap mo.
Pero yung biggest dream na pangarap or yung pinapangarap mo Yung, is nawala naman sa'yo. yung pinaggawan mo ng pangarap, yung Exact- para sa pinaglaanan. Daanan mo na pa. Nung time na parang broken ako, parang kine-question ko, what's the point of success if you lose the person that you really love or yung pinaka-reason ng paghihirap mo? So, asan yung success dun? Well, successful ka financially, but emotionally, doon tayo nagtatagilid eh. Yun nga. So yun, kung nagustuhan nyo yung podcast namin, please follow us on our social media accounts, Cyber Hero on Facebook and Cyber Hero Motivation on Spotify. You can also find us on Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Just search Cyber Hero and then you can find our social media channel.